Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Habang lumalaki ako, hindi ako katulad ng aking ate na gustong maging doktor o kuya na gustong maging inenyero. Hindi ko alam kung bakit pero masaya na ako na sumakay sa dalos ng agos ng tubig sa ilog. Walang pamimilit, walang pagmamando mula sa aking mga magulang na dapat ang gawin ko ay ganito o ganyan. Hinayaan lamang nila ako na mismo ang tumuklas nito na sa aking pag-aakala magkakaroon ako ng ideya kapag ako ay nagsimula ng magsekundarya. Ngunit hanggang sa makatapos na ako, hindi ko pa rin alam kung anong kurso o maging gusto ko sa buhay. Hanggang sa pinili kong tahakin na lamang ang propesyon ng aking mga magulang. Nagustuhan ko naman ito hanggang sa natapos ko ang aking pag-aaral. Ipinasok ako ng aking ama sa isang opisina na kakilala ng kanyang kaibigan. Hindi ko akalain na habang tumatagal ako sa trabahong ito ay unti-unti kong nagugustuhan. Marahil, simula pa lang nung bata kami, ang mga magulang ko ay madalas nang magbigay ng mga pagsasanay hingil sa sipnayan. Kaya masasabi kong ako ay mahusay sa asignaturang ito. Gaya ng mga kapatid ko, ako din, nais kong makawala sa anino ng aking mga magulang. Ang ibig ko pong sabihin ay magsariling sikap. Maghanap ng trabahong hindi sila kabilang o may dahilan kung bakit doon ako nagtatrabaho. At tumagal ako sa kumpanyang iminungkahi ng aking ama ng 1 taon at umalis lamang nung nakahanap ng ibang kumpanyang pwedeng mapasukan. Natagumpayan ko naman ito at ako ay nakapasok sa isang katamtamang laki ng kumpanya. Sa katunayan, may-ari sila ng iba't ibang negosyo. Tulad ng water refilling station, laundry shop, hardware, bigasan, at ang pinakamalaki nilang negosyo ay ang kanilang warehouse ng mga appliances. Isa ako sa 2 accountant nila na empleyado doon. Maganda ang pasahod kaya naisip ko ding bumukod sa aking mga magulang at nangupahan sa isang maliit na apartment upang makapagsimula na akong tumayo sa aking sarili. Hindi ko maiwasang matawa minsan dahil kung noong nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo, ang madalas kong iniisip bukod sa aking pag-aaral ay kung saan kami magkikita ng mga kaibigan ko. Pero nung nagsimula akong bumukod, ang unang pumasok kaagad na bibilhin ko sa sahod ko ay bedsheets. Nais ko kasi ng malambot, makinis na kobre kama at punda upang komportable akong makapagpahinga. Hindi ko mapigilang kiligin dahil natututunan ko ng maging responsableng tao. Hindi ko maitago ang aking pagka-proud nung ako din mismo ang nagdisenyo ng loob ng bahay na tinitiran ko. Natutunan kong gawin ang lahat, hindi iasa sa iba, walang katulong, kundi ang aking sarili lamang. Natutong maglaba, maglinis, magluto, at nakaramdam ng sobrang pagod. Buhay sa trabaho na din ang paksa na pinag-uusapan naming mga magbabarkada at nagpaplano ng aming pupuntahang bakasyon na malaya na hindi na kailangang magpaalam sa aming mga magulang. At naisakatuparan ko ang buhay dalagang ito ng halos 3 taon. Sa aking trabaho, pinakang abala kong buwan sa taon ay mula Enero hanggang Abril at isa sa mga buwang ito, kinailangang mag-leave ng kasamahan ko dahil ang kanyang ina ay mayroong sakit. Kaya naman sa akin napunta lahat ang responsibilidad. Madalas akong mag-overtime dahil sa trabahong ito dahil bawal ang magkamali. Subalit, ang akala kong ako lamang mag-isa na gagawa nito ay isang maling akala. Ang anak na panganay ng may-ari, batid ang sitwasyong ito at ako ay kanyang tinulungan. Hindi man siya mahusay sa larangang ito pero may alam siyang gawin ito. Kaya naman sa halos na 1 buwan kaming nasa loob ng opisina sa pag-aayos na kailangan sa buwis,
kami ay naging magkaibigan. Sa totoo lang, nung unang dating niya sa opisina, hindi ko siya kilala dahil madalas na wala naman siya sa opisinang pinapasukan ko. Nagulat na lamang ako nung nagpakilala siya at yung pakay niya. Hindi ko maiwasang kabahan nung mga sandaling iyon dahil pakiramdam ko merong isang tigre ang nagmamasid sa akin, nakakalmot o kakagat sa akin sa oras na may makita siyang mali. Napansin niya ang pagkabalisa ko, kaya nagbiro siya ng, "Huwag ka mag-alala, hindi ako nangangagat." Sa isip ko, hala, paano niya nalaman ang nasa isip ko? Ano ang kailangan kong gawin para matulungan kita? Tanong niya at agad naman akong sumagot ng may pakundangan sa kanyang tanong, lalo na siya ay merong 9 na taong gulang na tanda kaysa sa akin at ang aking boss. Sa pagdaan ng mga araw, sa tuwing darating siya, may dala-dala na siyang kape para sa aming dalawa. Hindi ko mapigilang madyahe sa kanyang ginagawa, kaya naman bago ako pumasok, nagdadala din ako ng juice o inumin o snacks na pwede naming kainin sa oras na pwede kaming magpahinga saglit. At nung dumating na ang araw, natapos na ang aming pinakaabalang panahon, inaya niya ako na kumain sa labas bilang pasasalamat. Sa unang pagkakataon, dito ko napansin ang kanyang magandang ngiti, na hindi ko napansin noon dahil marahil ako ay labis na stress nung mga nakaraang araw. Hindi lang iyan, siya din ay isang maginoo. Nung pumasok kami sa restaurant, iniurong niya ang aking upuan para ako ay maupo at tinulungang iayos ang pagkakaupo ko sa mesa. Sa aming hapunang iyon, bukod sa paksa sa trabaho, napag-usapan din namin ang mga lugar na nais naming puntahan sa oras na meron kaming pagkakataon. Natagpuan ko ang sarili na meron kaming pagkakahawig sa isa't isa, kaya hindi ko mapigilang mapahanga sa kanya. Nagtapos ang gabing iyon na maganda ang aking pakiramdam. Hindi ko inaasahan na pagpasok kong muli ng sumunod na linggo, meron akong natanggap na isang maliit na box na tsokolate na may kasamang note na, "I enjoy our dinner. Thank you, Felix." Opo, magiging ipokrita naman ako kung hindi ko aaminin na hindi ako kinilig. Siyempre po, oo. Sa buong araw na iyon, hindi ko maiwasang mapatanong na, bakit niya kaya ako binigyan ng tsokolate? At bakit niya ako inimbitahan na kumain sa labas? At habang iniisip ko ito, hindi ko mapigilang mag-alinlangan sa mga posibilidad na mga sagot sa kanyang aksyon. Ay, hindi kaya may gusto siya sa akin? Paano magkakagusto yun sa akin? Naku, baka hindi naman at ako lamang nag-aakala nito at mahirap na mapahiya. Naisip kong muli. Ang pag-iisip na ito ay tumagal lamang ng ilang araw dahil matapos noon, wala akong natanggap o narinig mula sa kanya. At ang konklusyon ko ay tunay nga siyang nagpapasalamat. Nagpatuloy ang aking mga araw sa opisina hanggang sa nakatanggap ako ng tawag kay Sir Felix at inimbitahan niya ako na kumain muli sa araw nang wala akong pasok. At matapos ang tawag na iyon, nakatanggap ako ng bouquet na bulaklak na idiniliver sa bahay ko. Pag-uwi ko, sabi ng may-ari ng apartment na siya ang tumanggap nito at itinabi hanggang sa ako ay makauwi. May note din doon at sabing, "Will you be my date this weekend, Felix?" Sa puntong ito, kumbinsido na ako na siya ay may gusto sa akin at dahil wala naman akong nobyo, nasa tamang edad na din ako, kaya naisip ko, bakit hindi ko subukan? Kaya naman pinaunlakan ko iyon. Sa unang date namin, dinala niya ako sa lungsod ng Tagaytay. Ipinasyal sa popular na destinasyon doon at ako ay nag-enjoy. Hindi ko na rin napigilan ang damdamin ko na humanga sa kanya dahil siya ay matured, maabilidad, responsable, maginoo at old school style. Old school ibig sabihin, nung nagsabi siya sa akin na nais niya akong ligawan, tinanong din niya ang aking mga magulang kung pinapayagan ba nilang siyang ligawan ako. At hindi lang iyan, siya din ay debotanteng Katoliko dahil dito pareho kaming malapit sa Panginoon.
Nagsisimba din siya kada linggo, bagay na hinahanap ko sa isang lalaki. At siya din ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. Bukod dito, siya ay nagbobolontaryo din sa mga bahay ampunan at kung minsan sa mga nasasalanta ng bagyo. Sa kanyang katangiang ito, hindi nahirapan ang puso ko na mas lalong lumalim ang pagkagusto ko sa kanya. Sa kanyang panliligaw, madalas siyang magbigay ng bulaklak at bukod sa pagkain sa labas, ibinahagi din niya sa akin ang kanyang mga hilig, gaya ng manood ng orkestrang konsyerto. Sa kanya ko din nakahiligan ang mga klasikong musika, ang tunog ng piano, mga cello at ang biolin ay talagang nakakagaan ng pakiramdam na tila ba dinadala ako nito sa ating nakaraan kung saan pinakamaunlad ang ating bansa. Maliban sa orkestra, naibahagi din niya ang hilig sa sinaunang pelikula, mapabanyaga o lokal at ang kanyang mga koleksyon ng mga vinyl records. At nung araw na kami ay opisyal na magkasintahan, kaming dalawa ay parehong maligaya. Dahil kami ay may relasyon, hindi ko maiwasang madyahe sa trabaho dahil sa aming relasyon. At sinabi niya lang sa akin na huwag pansinin ang mga ito, basta ayusin ko ng mabuti ang aking trabaho para mas lalong wala silang masabi. Sa katagalan, nakilala ko din ang kanyang mga magulang, kapatid at iba pang mga kamag-anak na nakakasama ako sa kanilang salo-salo sa tuwing may pagdiriwang. Makalipas ang 2 taon namin bilang magkasintahan, kaming dalawa ay nagpakasal. Simula nung ako ay nagpakasal, dito na din ako huminto sa trabaho at itinoon ang atensyon sa bagong kabanata ng aking buhay bilang isang may bahay. Inaral ko pang paghusayan ang aking pagluluto, naghahanda para sa aming pagbuo ng pamilya. Wala pang 1 taon mula nung ikinasal kami. Dito ko natuklasang ako ay buntis sa aking panganay hanggang sa nasundan pa ito ng pangalawa. Tila ba nasa rurok ng kaligayahan ang aking buhay na natatamasa lalo na nung maranasan kong maging ina. Isang pagmamahal na labis-labis na nag-uumapaw na kaya kong ibigay, na handa kong ipagpalit ang buhay ko para lamang sa kanila. Itinuro din namin sa aming mga anak ang halaga ng buhay. Kasama din namin sila na nagbobolontaryo sa bahay ampunan at sa aming komunidad na nangangailangan ng aming tulong. Na sa biyayang natatanggap namin, natututunan nilang magbahagi sa iba. Ang matutunan nilang maging mapagbigay sa kapwa, maging mabuti at hindi makasarili. Nakita ko din naman sa mga anak ko na nagugustuhan din nila ang mga aktibidad na ito at syempre, hindi mawawala ang aming pananalig at pananampalataya sa Panginoon na sentro ng aming pamilya. Hanggang sa imungkahi ng mister ko na magbolontaryo kami sa ibang ampunan. Nakita namin ang mga bata doon ay karamihan ay puro sanggol at ang pinakamatanda ay nasa 7 taong gulang. Hindi ko mapigilang madurog ang puso ko sa mga batang naroroon na isinilang sila sa mundo ng walang kamuwang-muwang pero tila ba sila ang nagbabayad sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Nasabi ko ito dahil halos ang mga batang naroroon ay piniling abandonahin sila ng kani-kanilang mga magulang. Habang kami ay nagbobolontaryo doon, nakita ko ang mister ko na may hawak na bata. Ito ay nasa mahigit 6 na buwan. Hindi ko mapigilang maalala nung maliliit pa lang ang mga anak namin noon. At hindi ko rin mapigilan na mamiss yung mga panahong ganoon pa din kalaki ang aking mga anak. Malalaki na sila, parehong nasa sekundarya, kaya naman partikular kong na-enjoy ang pagbobolontaryo sa nasabing ampunang iyon. Matapos naming magpunta doon, tinanong ng mister ko kung nais ba naming bumalik muli doon kahit na may kalayuan ito. Ang mga anak ko at ako ay hindi naman tumutol. Tutal naman bandang huli, ang makapagbigay tulong sa kapwa ay ang mahalaga. Sa ilang beses naming nagpupunta sa bahay ampunan na iyon,
Napansin ko ang mister ko ay partikular na nagbobolontaryong alagaan ang nasabing baby girl na iyon. Kaya maging ako ay napalapit din sa bata na pinangalanan niyang Abigail. Ang cute ni Abigail, no? Sambit ng mister ko. Oo, lahat naman ng mga sanggol at batang naroroon ay cute. Pero nakakaawa lang ang kanilang sitwasyon, talagang nakakadurog ng puso. Sagot ko. Sinabi mo pa. Pero mahal, may naisip ako. Paano kung mag-ampon tayo? Ano sa tingin mo? Bigla niyang wika. Nagulat ako pero hindi rin ako masyadong nabigla dahil ang mister ko ay simula pa lang noon ay mayroon ng busilak na puso. At kung sumagi man sa isip niya ang mag-ampon, hindi rin ito katakataka. Subalit para sa akin, hindi ko alam kung ano ang maisasagot ko dahil ang totoo ang salitang ampon ay hindi ko minsan naisip o napagtanto. Kaya nung mga sandaling iyon, hindi ko alam kung paano siya sasagutin. At napansin niya ang aking katahimikan at nagsalita siyang muli na sumagi lamang ito sa kanyang isip. Nagdaan muli ang panahon. Ilang beses kaming bumalik sa nasabing ampunan na iyon. Kapansin-pansin na din na tila ba interesado ang mister ko kay baby Abigail. Pero ni minsan hindi ako ang nagsimula sa paksang iyon hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya sa akin na nais na niyang ampunin ang bata. Mahal, pag-isipan mo ng mabuti. Kaya naman nating buhayin. Isa pa, malalaki na din ang mga bata. Nakita ko din na nakikipaglaro sila kay Abigail kaya sa tingin ko, wala namang magiging problema. Please, just give it a thought. Malambing niyang wika. Sa isip ko, ang swerte ko talaga sa mister ko. Walang pag-aalinlangang tumulong. Mukhang may katuturan naman ang sinabi niya na kaya naming buhayin ito. Kaya naman magmula noon, madalas akong bumibisita sa bahay ampunan na iyon na ako lang mag-isa. Nais kong subukin ang sarili ko kung matatanggap ko nga ba ang bata. Kung meron bang lukso ng dugo, kahit na hindi siya galing sa sinapupunan ko. At isa pa, wala akong anak na babae. At nung isang beses, habang pinagmamasdan ko siyang nakahiga sa kanyang higaan na natutulog, bigla itong nagising at napatingin sa aking gawi. Marahil naalimpungatan o nananaginip, pero narinig ko siyang nagbigkas ng Mama, Mama, noong mga sandaling iyon. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, biglang bumilis ang takbo ng puso ko at hindi ko napansin na ako ay naluha. Ang luha na hindi lungkot kundi saya. Tears of joy, ika nga. 8 buwan na siya nung mga kasalukuyang iyon at nung pagbuhat ko sa kanya, nakaramdam ako ng init mula sa kanyang yakap sa akin at muling natulog sa aking mga bisig. Nung mga sandaling iyon, hindi na ako kailangang kumbinsihin ng mister ko hingil sa pag-aampon dahil buo na ang isip ko na ituturing ko siyang sarili kong anak. Ang kanyang malaanghel na muka na tila ba kinalabit ako ng Panginoon na buksan ang puso ko para sa kanya. At napansin kong may hawig ang kanyang mata sa mister ko kaya senyalis na din ito na para talaga siya sa amin. Pag-uwi ko sa bahay, ibinahagi ko ang aking desisyong ito at sinabi din ito sa aming mga anak hinggil sa aming dagdag na miyembro ng pamilya. Nais ko man siyang kunin sa bahay ampunan pero may legal na proseso ang pag-aampon at nung dumating ang araw na pwede na namin siyang iuwi sa bahay, kami ay nagkaroon ng kaunting pagdiriwang upang i-welcome namin si Abigail bilang bagong miyembro ng aming pamilya. Ang mga magulang ko, kapatid ko, biyanan ko, hipag, bayaw at pinsan ay binati kaming lahat ng congratulations. Ako ang katabi niyang matulog. Ako lamang ang tanging nagpapatahan sa kanya kapag ito ay umiiyak. Ang masaksihan ang kanyang unang hakbang. Ang pagkain niya sa mga pagkaing inihahanda ko sa kanya. Ang pag-aayos ng kanyang buhok.
pagbili ng mga gamit ay labis ko itong ikinagagalak. Dahil kay Abigail, naranasan ko ang magkaroon ng anak na babae, na nagkaroon ng bunso ang mga anak ko. At higit sa lahat, ang kanyang mga kuya ay laging nakabantay at handa siyang protektahan. Naibsan din ng bahagya ang aking lungkot nung nagsimula ng magkolehiyo ang aking mga anak at sila ay parehong nagdesisyong tumira sa boarding house para malapit sa kanilang universidad dahil nauubos ang oras nila sa biyahe kung uwian ang mga ito. Malambing din na bata si Abigail. Madalas niya akong yakapin, sabihan ng I love you. At sa tuwing may aktibidad sa kanilang paaralan nung siya ay 6 na taon, ang unang sasalubong sa akin sa tuwing susunduin ko siya ay, Mama, Mama, look, I got a star. And look at my drawing. That's you, Mama, and that's me. Masigla niyang ngiti at sabi. Sabay pupurihin ko ito ng good job, yayakapin at hahalikan na sa pisngi. At nung araw na 7 taong kaarawan ni Abigail, may sinabi sa akin ang aking ina na nagbigay ng agam-agam sa akin. Anak, si Abigail at Felix habang tumatagal mas lalong nagiging magkamuka. Hindi kaya anak yan ni Felix? Bulong ni Mama sa akin. Naku ma, kung biro yan masama yan. Sagot ko. It's just the resemblance is so uncanny. Tugon niya. Hindi ko na lang pinagbigyan ng pansin ang komento ng aking ina noong araw na iyon. Dahil ayokong maapektuhan at masira ang araw ko na dapat sana ay masaya. Matapos kong maidaos ang selebrasyong iyon, hindi ko na maalis sa isip ko ang sinabi sa akin ni Mama dahil maging ako, napansin ko din ang kanilang pagkakahawig. Ngunit hindi ko lamang ito pinagtutuunan ng pansin noon dahil iniisip ko hindi ito magagawa ng mister ko. Subalit, sa paglipas ng panahon, patuloy akong nilalamon ng agam-agam na ito, kaya naman nagdesisyon akong tuklasin ang totoo para na rin sa ikatatahimik ng isip ko. Lihim kong ipina-DNA test ang dalawa at sa dulo ng isip ko, ipinagdadasal ko na mali ang aking akala. Ngunit nagulat ako sa resulta na lumabas dahil sila ay mag-ama. Litong-lito ako, hindi ko maproseso ang nangyayari. Hindi ko maimahina ang mister ko. Ang perpekto sa mata ko na mister ko ay magagawa ang bagay na ito. Isang mabait, isang matulungin. Hindi ako makapaniwala pero ang resulta ay hindi nagsisinungaling. Labis na sikip ng dibdib ko noong mga sandaling iyon pero kailangan kong malaman ang totoo. At nagdesisyon akong kumprontahin ang aking mister. Pinlano ko na wala ang mga anak namin sa bahay dahil ayaw kong malaman ng mga anak ko ang mga nangyayari. Pag uwi niya, nakalagay sa mesa sa sala ang papel. Nakita niya ito at base sa kanyang reaksyon, biglang gulat at takot ang kanyang naramdaman. Nakita kong nagkamot siya ng ulo. Nakita kong hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo at dahil sa reaksyong ito, tunay ngang niloko niya ako. Ang tagal bago siya nagsalita at ang unang salita na lumabas sa kanyang bibig ay patawad. Dito pa lang, tumutulo na ang luha ko dahil ang sakit-sakit ng dibdib ko. Base sa paliwanag niya, mayroong isang part-time na empleyado na kasamang dumalo sa isang pagtitipon. Nagkwentuhan sila hinggil sa mga usaping negosyo. Matapos no, nagkita sila sa isang restaurant upang pag-usapan itong muli dahil interesado ang mister ko na pasukin ang negosyo ng kape. Meron itong kakilala na isa sa mga supplier nito. Sa ilang beses nilang pagkikita, nasamahan ng alak ang kanilang dapat ay business meeting ay nauwi din sa tukso. Ilang beses niyang inulit sa akin na isang beses lamang niya iyon ginawa at hindi niya aakalaing magbubunga ito. Lumuluhod siyang umiiyak na patawarin ko siya. At nung nalaman niyang nagdadalang tao ang babae,
Binigyan niya ito ng pera sa pag-aakalang ito ay lalayo, ngunit hindi ito ang nangyari. Nung nagbubuntis din ito, nagbibigay siya ng pera dahil palagi siyang pinagbabantaan na aaminin ang totoo sa akin kapag hindi siya sumunod sa kondisyong ito. Nung nanganak naman siya, sabi sa kanya, bigyan siya ng malaking halaga at magpapakalayo silang mag-ina. Pero ilang araw matapos makuha ang pera, nakatanggap daw siya ng tawag mula dito at sinabing iniwan ang bata sa ampunan. Nung nalaman ko na iniwan niya lang ang bata sa ampunan, tiniis ko na hindi ito bisitahin ng ilang buwan. At nung nagdesisyon akong dalawin ito, unang sulyap ko pa lang, nadurog na ang puso ko. Hindi ko matiis na ang bata ay nandoon lamang, kaya gumawa ako ng paraan upang mapapayag kita na ampunin siya. Alam kong hindi matutumbasan ng paghingi ng tawad ang nagawa ko sa iyo. At alam ko ding habang buhay ko itong pagsisisihan. Pero isa rin akong magulang na hindi matiis ang anak. Umiiyak niyang wika. Ang tumakbo sa isip ko, wala siyang kwentang nilalang. Isa siyang mangloloko. Biglang bumaba ang tingin ko sa kanya. Nabasag din ang tiwala ko. At higit sa lahat, kung hindi pa pumasok sa isip ko ang pagtataka, wala siyang balak sabihin ng totoo sa akin upang maiwasan lamang na matuklasan ko ang katotohanan. Iyon ang pinakamasakit dahil sa tingin ko, walang sinseridad ang kanyang paghingi ng patawad sa akin. Marahil kung nagsabi siya ng totoo sa akin nung una pa lang, may posibilidad na intindihin ko ang nagawa niya. Pero hindi, mas pinili niyang gawin na magmukha akong tanga at linlangin. Mula sa pagbisita sa ampunan, ang pagkumbinsi sa aking mag-ampon ay lahat iyon ay orkestrado, maingat na pinagplanuhang mabuti upang maisakatuparan ang kanyang nais. Hindi sumagi sa isip mo na aminin sa akin ang totoo. Umiiyak kong sumbat sa kanya. Hindi siya sumagot pero sapat na ang kanyang katahimikan bilang sagot na iyon na kanyang layunin na ilihim niya ito hanggat maaari. Nasusuka ako sa ginawa niya. Sa katunayan, literal akong nagsuka ng ilang beses dahil sa nangyari. Hindi ko magawang tingnan siya at ayaw ko ding dumikit kahit ang aming balat. Sinubukan niya akong yakapin pero ako ay nagpupumiglas. Hanggang sa biglang pumasok sa isip ko ang mga bata. Ang mga anak naming walang kamuwang-muwang. Paano na lang kung malaman nila ito? Kung para sa akin, labis akong namimilipit sa sakit. Paano pa kaya sila? At si Abigail? Oh, Abigail, anak ko. Ang mga anak ko. Hindi nararapat sa inyo na maranasan ito. Sa isip ko habang humahagulgol. Biglang parang nag-flashback ang aking memorya sa nakaraan, hingil sa mga sandaling kasama namin o ako si Abigail. Hindi ko maimahe ang kanyang magiging reaksyon kung malaman niya ang tungkol sa kanyang pagkatao. Pero isa lang ang batid ko, makakaapekto ito sa kanyang katauhan. At marahil siya ay lumayo sa akin. Ang maisip na siya ay lumayo sa akin ay mas masakit. Na parang hindi ko ito kakayanin. Doon pa lang, nagdesisyon na akong itago muna ito pansamantala sa mga anak ko. Ang mga anak ko na lalaki, malalaki na. Marahil kapag sila ay nakatapos na o kapag dumating ang tamang panahon, sasabihin ko pero hindi pa ngayon. Hindi malayong sumagi din sa isip nila ang pagkakahawig ni Abigail at ng kanilang ama. At isa pa, ayaw ko ding masira ang respeto, galang ng mga anak ko sa kanilang ama. Si Abigail naisip ko din, sa tamang panahon, sasabihin ko ang totoo. Pero nangingibabaw sa akin na ilihim din ito hanggat maaari. Numasandaling iyon, isa lang ang malinaw, na poprotektahan ko ang mga anak ko at si Abigail sa anumang suliraning ibato sa aming buhay. Mahal na mahal ko si Abigail, gaya ng pagmamahal na katumbas din na ibinigay ko sa kanyang mga kuya. Nasisiguraduhin kong maramdaman niya ito upang hindi sumagi sa isip niya na
Aabandonahin ko siya sa oras na lumabas ang katotohanan. Dahil sariwa pa ang nangyari, hindi ko magawang mapatawad kaagad ang mister ko. Pero umasta akong normal sa harapan ng mga anak ko na parang walang nangyari, na walang nabunyag na revelasyon. Kapag dalawa lang naman kami ng mister ko, ramdam mo sa kapaligiran ang hindi magandang simoy ng hangin. At sa gabi sa kwarto, magkahiwalay kami ng higaan. Sa sahig siya natutulog dahil hindi ko pa masikmura o makayang makatabi siya sa pagtulog. Humingi ako ng payo sa aking mga kaibigan na karamihan sa kanila ay sumang-ayon na pwede kong hiwalayan ang mister ko. Pero kung maghiwalay man kami, maapektuhan din nito ang mga bata at ayaw kong sila ang magbayad sa kasalanan ng kanilang ama, na ang tanging kasalanan lang ng mga anak ko ay isinilang sila dito sa mundo. Batid ko kasama sa turo ng Diyos ang magpatawad, pero hirap pa din ang puso ko. Nakikita ko naman ang pagsisisi sa parte ng mister ko. Napilit niyang binubuo ang nabasag na tiwala ko sa kanya. Marahil balang araw darating ito at habang nagpapahilom ako ng sugat, nais ko po sanang humingi sa inyo ng opinyon na maaari kong gawin, lalo na sa mga kababaihang nakaranas din ng ganitong sitwasyon. Maaari niyo po bang ibahagi sa akin ang inyong mungkahi o ideya upang matulungan ang nalilito kong isipan sa kung maaari kong gawing hakbang upang makamit ang katahimikan at kapanatagan ng aking puso. Maraming salamat po. Pangalawang video. Sa aming magkakapatid, ako palagi ang utusan. Runner ika nga. Ang masaklap dito ay wala akong magawa dahil ako ang bunso. Kapag nag-utos ang mga magulang ko sa aking mga nakakatandang kapatid na mga babae o kila ate, ipapasa nila ang utos na ito sa akin. Ang buhay namin ay saktuhan dahil ang kita ng aking mga magulang ay arawan. Gayunpaman, ni minsan hindi kami nakaranas ng gutom kahit na madalas ang ulam namin ay tuyo, sardinas, itlog, mga instant noodles o iba pang murang pwedeng ulamin. Wala akong reklamo dito. Sa katunayan, ipinagpapasalamat ko pa ito dahil meron akong kakilala o kalaro na asin o toyo ang kanilang inuulam. Kaya naman ikinukonsidera ko ang pamilya namin na isa pa ring maswerte. Bukod dito, kaming tatlong magkakapatid ay nakakapag-aral at napaparaanan ng aming mga magulang ang mga pangangailangan namin sa eskwelahan. Pwera lamang ang mga luho o mga material na bagay na minsan nais naming magkaroon ngunit hindi kakayanin. Dahil dito, natuto kong maging kontento sa bagay na kayang ibigay para sa amin at kung anong meron kami. Nasaksihan ko din ang hirap ng aking mga magulang upang makapag-uwi lamang ng kita sa araw na iyon. Isa din ako sa anak na nakakarinig sa aming mga magulang na hindi sila umiipot ng pera, na hindi sila namumunga ng pera gaya ng puno. Sa dalas banggitin ito ng aking ina, hindi ko minsan maiuwasang marindi, lalo na kapag nakakakita sila ng may tirang pagkain sa aming plato. Nasa oras na magsimula ito, may karugtong na ito na wala silang may iwanang maipapamanang salapi kundi ang kanilang pamumuhunan sa aming edukasyon. At walang araw na lilipas ang kanilang pagpapaalala na sikaping kumuha ng mataas na marka upang kami ay mayroong tsansang makakuha ng scholarship sa kolehiyo. Sa pamamagitan kasi nito, meron kaming pagkakataon na makatapos ng kolehiyo sapagkat ang kanilang kita ay hindi sapat para ipambayad sa matrikula. Kaya naman sa aming magkakapatid, ang aming panganay na babae na si Ate Annalyn na palaging pinupuri dahil sa taas ng kanyang mga markang nakukuha at palaging nasasabitan ng medalya sa tuwing siya ay nagtatapos. Hindi maiwasan minsan ng aming mga magulang na ikumpara kami sa kanya, na tularan ang kanyang ginagawa, na maging isa siyang inspirasyon na sipagan at galingan din namin sa pag-aaral. Ang pangalawa ko namang kapatid na si Ate Alicia, bagamat hindi kasing taas ang grado ng aming panganay na kapatid, mataas din ang kanyang nakukuha. Samantalang ako, nung nagbuhos ata ang Diyos ng katalinuhan,
marahil ako ay nakapayong dahil kahit anong aral ko, kahit anong pagbabasa, tila ba walang pumapasok sa utak ko. Pinakamataas ko ng grado ay ang 80 sa asignaturang Sibika at Kultura. Nakakuha ako ng mataas na grado dito dahil mahusay ako sa sining. Kaya naman madalas akong masermonan ng aking ina na sa tuwing nakikita niya ang report card ko na laging nagpapakunot ng kanyang noo. At palaging sinasabi ang, "Ano ba yan, Anton? Puro nasa 7 ito. Naalibadbaran ako makita yung card mo. Magaling ka nga mag-drawing pero paglaki mo, hindi mo naman yan mapapakinabangan." Naiinis na sambit ng aking ina. Opo, hindi po ako mahusay pagdating sa aking mga asignatura pero sa sining o pagguhit, ako ay may taglay na talento. Mahilig akong mag-drawing gamit ang lapis. Nais ko mang ituloy o paghusayan pa sana ang larangang ito, ngunit ang aking ina ay taliwas dito. Bukod sa mahal ang kagamitan, hindi daw ito tunay na propesyon. At ito ang pagsisimula na ibato lahat ng utos mula sa aking mga magulang na pinapasa nila ate sa akin. Sa aking mga takdang aralin, kahit na tinuturuan ako ni Ate Annalyn, lalo na kapag meron akong nalalapit na pagsusulit, na maraming beses na paulit-ulit na ipinapaliwanag hanggang sa maintindihan ko o sa tingin ko, naiintindihan ko dahil kapag nakikita ko na ang kanyang itsura na may pagkairita, kapag ilang beses na siyang nagpaulit-ulit at nagbibigay ng halimbawa, hindi ko mapigilang magpanggap na naiintindihan ko sapagkat sa oras na naubos ang kanyang pasensya, nakakatanggap ako ng batok mula sa kanya. Maliit pa lang ako, alam ko nang hindi ko magagawang makipagsabayan sa mga kapatid ko at batid kong malabo na makapag-aral ako sa kolehiyo nang walang katuwang na scholarship. Nung nagsimula akong magsekundarya, desidido na akong tapusin ito at ako ay maghahanap ng trabaho. Ang matrikula sa kolehiyo ay hindi biro at kung hindi ako makapasa, na malaki ang posibilidad na ako ay umulit na mas lalo lamang makakapag-aksaya ng salapi. Dahil ako ang madalas gumagawa sa gawaing bahay at pamilyar sa kusina, nung iminungkahi ng isa kong maestra sa sekundarya ang mga kursong pwedeng pag-aralan sa TESDA, nang hindi gugugol ng 4 na taon, ito ang napili kong institusyon para mag-aral ng culinary hinggil sa paggawa ng pastry, tinapay at pagdisenyo ng cake. Ang ideyang ito ay narinig ko sa isa kong kaklase na ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki ay nagtatrabaho bilang isang tagaluto sa cruise. Ang pagdedesenyo ng tinapay o ng cake ay nagagamit ko ang aking husay sa sining. Marahil, nais kong mapatunayan sa aking ina na meron namang silbi o hindi sayang ang talento ko dito. Ito ang plano ko na gagawin sa oras na ako ay makatapos ng sekundarya. Ibinahagi ko ang planong ito sa aking mga magulang nung ako ay 4th year high school. Bagay na hindi nila tinutulan dahil ang mahalaga, ang plano kong ito ay makakapagbigay sa akin ng maayos-ayos na sahod upang ako ay makatayo sa aking sarili. Anak, mukhang matagal mo nang alam ang gagawin mo sa buhay mo at hindi ko tututulan ang nais mo. Wika ng aking ama na nakapagpadagdag sa aking kumpiyansa. Sa paglipas ng panahon, ang Ate Annalyn ko ay nakatapos ng kolehiyo at sinubukan din ang kanyang kapalaran sa ibang bansa. Ang kanyang pangingibang bansa ay napakalaking tulong para sa aming mga magulang dahil siya na ang nagbibigay ng baon para sa aming dalawa ni Ate Alicia. Dito rin kami nakaranas ng kaunting kaluwagan. Tinanong ako ng Ate Annalyn ko kung nais kong mag-aral sa isang universidad, pero ito ay tinanggihan ko dahil hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkahiya, lalo na kapag ako ay magkakaroon ng markang bagsak. At upang hindi sila mabigo, kaya hindi ko binago ang plano ko. Kasabayan nito, dito ko napansin si Ate Alicia na naging mahilig sa mga magagandang bagay. Gaya na lang ang paghingi niya ng magandang cellphone, sapatos, damit o gamit sa aming kapatid na nasa ibang bansa. Hindi ko to noon una binigyan ng pansin dahil marahil nais niya lamang makaranas ng mga magagandang bagay.
Naisip ko, wala namang masama sa nais niyang makaranas ng mga ganito. At isa pa, lumaki kaming laging may kulang. Lalo na si Ate Alicia na madalas na ginagamit niya ang mga pinaglumaan ng aming kapatid dahil pareho silang babae, pareho ng gamit at madalas hindi siya nabibilhan ng bagong kagamitan. Kaya naman ang kanyang luhong ito ay pinagbigyan ng aming ate. Lumipas ang panahon, ako ay nakatapos ng kursong kinuha ko sa TESDA. Inaasahan ko na madali lamang makakakuha ng trabaho, ngunit sa dami ng aplikante na tulad ko na nakatapos dito, hindi ako kaagad nakapasok. At upang hindi mabungangaan ng aking ina, kumilos ako at naganap ng ibang trabaho habang ako ay nag-iintay. Nagbakasakali din ako sa mga panaderya, malaki o maliit man, hanggang sa nakapasok ako sa maliit na panaderya na isang sakay lamang ng jeep ang layo mula sa aming bahay. Hindi man malaki ang sahod, pero para sa akin ay sapat na ito dahil kahit papaano ako ay kumikita ng salapi. Nauna akong nakatapos at nakapagtrabaho kaysa kay Ate Alicia. At dahil dalawa na sa aming magkapatid ang nagtatrabaho, dito na nagsabi ang aming mga magulang na mag-iipon naman sila para sa kanilang sarili. O mga anak, dahil si Alicia na lang ang nag-aaral, baka maaaring kayong magkapatid na ang magtulungan para siya ay makatapos. Oras na para asikasuhin naman namin ang aming mga sarili dahil mabibilang mo na lang din ang panahon na kami ay magtatrabaho. Naisa na namin ang mama nyo na mag-ipon para sa aming dalawa. Nang sa ganon hindi lahat iaasa namin sa inyo. Wika ng aking ama. Sa pagdaan ng panahon, maayos naman ang takbo ng aming buhay. Nasa 1 taon na lang din ang kailangang gugulin ni Ate Alicia at siya ay makakatapos na din ng kolehiyo. Hanggang isang araw, may napansin akong kakaiba sa aking kapatid. Hindi ko sinasadyang marinig ang kanyang sinabi sa kausap niya sa kabilang linya. Oo, nakapunta na ang family ko sa Tagaytay. Oh yeah, we had a vacation there last summer. Nakangisi niyang sambit. Hindi ko mapigilang mapangiwi dahil wala pa ni isa sa miyembro ng aming pamilya ang nakakarating sa Tagaytay. At kung nakapasyal man kami sa ibang lugar, iyon ay ang lugar ng Pasay kung saan naroon ang paliparan nung inihatid namin ang isa kong ate. Madalas din siyang magsalita ng wikang Ingles sa mga taong kausap niya sa kanyang cellphone. Paminsan-minsan hindi ko maiwasang siya ay asarin dahil natatawa ako sa kanyang pagpapanggap. Madalas niya akong iniirapan at kung minsan ay hinahampas, lalo na kapag ito ay napipikon. Kaya pala lahat ng mga gamit mo gusto mo branded para hindi ka mapaghalataan no, pang-iinis ko. Pakay mo ba? Kung wala kang matinong sasabihin, itiko mo yung bibig mo. Naiirita niyang tugon at tatawa lamang ako ng malakas para mas lalo pa siyang asarin. Noong araw ng kanyang graduation, dito ko nakita ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay mukhang may kaya at lahat sila ay mayroong mga sariling sasakyan. Kaya pala nais niyang umarkila ng sasakyan noong araw na iyon para hindi makita na siya ay nagbabalat kayo. Kasabayan nito naisip ko rin, marahil nakarana siya ng pang-aapi dahil kami ay hindi kasing yaman ng mga naging kaklase niya. Marahil ito ang kanyang paraan para magkaroon ng kaibigan at mapabilang sa grupong iyon. Anuman ang kanyang dahilan, hindi ko alam ang tunay na katotohanan kung bakit siya naging ganon. Marahil nung lumalaki kami, palaging may kulang at nung may pagkakataong matikman na naibigay ang kanyang luho kahit papaano, dito na siya sumaya. Hindi man kami buo nung araw na iyon pero naidaos namin ito ng masaya. Hindi ko malilimutan ang ngiti ng aking mga magulang nung araw na iyon. Bakas na bakas ang pagka-proud nila sa aking kapatid na masaksihan nila ang 2 anak na babae na nakatapos ng pag-aaral. Dito ko din napagtanto na marahil ang mangarap ng mas magandang buhay ay hindi masama. Ang maghangad ng mga bagay na hindi namin naranasan noon gaya ng ginagawa ni Ate Alicia. Hindi man ako nakaranas ng pang-aapi o hindi patas na trato dahil lamang sa estado ko sa buhay,
Pero ang mangarap na magkaroon ng magandang bahay o ang sariling tahanan ay nagbibigay ngiti sa aking labi. At ang maipasyal ang aking mga magulang sa ibang lugar bilang sukli sa kanilang pag-aalaga. Kaya naman, nagdesisyon akong lumipat ng trabaho. Hindi kasi ito maaabot kung mananatili ako sa maliit na panaderyang iyon, lalo na kung nais kong kumuha ng sariling tahanan para sa akin at sa aking mga magulang. Nagdesisyon akong tumigil sa trabaho sa panaderya matapos ang ilang mga taon kong namamasukan doon at subukin ang aking swerte sa isang mas malaking restaurant o hotel o ang pangarap kong makasampa ng barko. Ang akala ko, ang pagtatrabaho sa isang panaderya ay sapat na para maging job experience. Ika nga na hinahanap ng mga employer. Pero hindi ko inaasahan na kahit lumipas na ang ilang buwan ng paghahanap ko ng trabaho, hindi pa rin ako siniswerte na matanggap. Sa unang 2 buwan kong paghahanap, hindi naman ako binubungangaan ng aking ina dahil ang ginagamit kong pamasahe ay ang naipon ko. Pero nung oras na naubos na ito, dito na ako sinabihan na kahit anong trabaho na lang sana at huwag na akong maging mapili. Ngunit, determinado akong makapasok sa nais kong pasukan dahil kung babalik ako sa dati kong pinapasukan noon, pakiramdam ko wala akong mararating. Tunay ngang nakakapanglumo dahil napakahirap maghanap ng trabaho. Hanggang sa halos umabot na ito ng 1 taon, hindi pa din ako pinapalad. Kaya naman humingi na ako ng tulong sa aking kapatid na nasa ibang bansa dahil nawalan na ako ng pag-asa na matatanggap ako sa sarili nating bansa. Marahil, hindi dito ang swerte ko. Marahil, mahanap ko ito sa ibang bansa. Doon ko lamang di naunawaan na kung bakit marami sa ating mga kababayan ang umaalis. Karamihan sa mga ito ay napipilitan dahil sa hirap ng buhay. Kaya naman, nagsimula na akong magproseso ng mga dokumento at mga kailangan ko para sa pag-a-apply bilang OFW. Nagpakuha ako ng litrato para sa application at habang nagiintay ako sa labas ng mall upang kunin ang litrato, may isang lalaki akong natanaw patungo sa parking lot. Marahil sa kanyang sasakyan nang bigla itong nahimatay. Nagkataong napatingin ako sa kanya dahil nagustuhan ko ang kulay ng kanyang suot na sapatos. At naisip ko, makakabili din ako ng ganun. At doon ko siya nakita na siya ay napahiga. Hindi ako nagdalawang isip na lapitan ang lalaki at sumigaw ng tulong. Paglapit ko, kinapa ko kaagad kung may pulso habang ilang beses na sumisigaw ng tulong upang merong tumawag ng ambulansya. Sa pagsigaw kong iyon, maraming tao din ang tumulong at nakatawag sa kinauukulan. Kasama din akong isinakay sa ambulansya upang hingin daw ang aking pahayag sa nangyari. Matapos kong ibigay ang aking pangalan at ang aking salaysay sa aking nasaksihan, tsaka na ako umalis. Sa ilang buwan na akong matamlay at nanlulumo dahil puro ako bigo nung mga nakaraan, ang pangyayaring iyon ay nagbigay kahit papaano ng kaunting gaan sa aking puso dahil nakatulong ako sa aking kapwa at ipinalangin na sana nasa mabuting kalagayan ang lalaking iyon at hindi ko mapigilang maikwento ito ng may pagka-proud sa aking mga magulang nung pagka-uwi ko sa bahay. Makaraan ang ilang mga buwan habang nag-iintay ng mga agency tatawag kung meron bang magandang balita. Nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang numerong hindi ko kilala. Nagpakilala ito na siya daw ang lalaking tinulungan ko noon sa parking lot. Nakakagalak dahil nasa mabuti siyang kalagayan at hiniling niyang makipagkita sa akin dahil nais daw niyang magpasalamat ng personal. Sumagot ako sa kanya na, "Okay na po sir, wala po iyon, ang mahalaga okay po kayo. Maraming salamat pero nais kong iparating ito sa personal. Kung maaari tayong magkita, sana mapaunlakan mo ang aking paanyaya." Tugon niya. Base sa kanyang boses, kahit na nais ko itong tanggihan, pero sa tingin ko, kapag tinanggihan ko ito, maaring mabigyan niya ito ng ibang kahulugan gaya ng baka wala akong modo,
Kaya naman bilang paggalang, lalo na maayos naman niya akong inimbitahan, kaya naman ito ay aking pinaunlakan. Nagkita kami sa parehong shopping mall kung saan nangyari ang insidente at kumain sa isa sa mga restaurant doon. Sa totoo lang, hindi ko mapigilang mahiya dahil unang beses kong nakapasok at nakakain sa ganoong kainan. Dahil unang beses ko pa lang nakapasok doon, hindi ko din alam kung paano umorder o kung ano ang o-orderin. Umasta ako na binasa ang menu at nung makita ko yung presyo, bigla akong napalunok at kinapa ang aking bulsa dahil sa drinks pa lang nila, hindi na kasya ang pambayad ko dito. Kaya naman agad kong isinara ang menu at nung tinanong niya ako kung meron akong nagustuhan, hindi ako nahiya na magsabi ng totoo. Sir, sa totoo lang po, wala po akong pambayad dito. Pwede pong tubig na lang. Nakita ko siyang tumawa ng kaunti at sumagot na, huwag akong mag-alala dahil ililibre niya ako. Pero sumagot akong muli na hindi ko din alam kung ano ang o-orderin ko. Kaya naman, o sige, ako na ang bahala, maikli niyang sagot. Habang ako ay nakikinig sa sinasabi niya sa waiter, hindi ko mapigilang magulat dahil ang dami ng kanyang in-order, lalo na nung nakita ko itong inihain sa lamesa. Bago kami magsimulang kumain, nagpasalamat siya dahil kung hindi daw dahil sa akin, baka lumala daw lalo ang kanyang kalagayan. Siya ay mayroong sakit na diabetes at may kinalaman dito kung bakit siya nahimatay. At dahil dito, mas lalo na siyang nag-iingat. Iniwan ko ang numero at pangalan ko sa ospital, kaya sa pamamagitan nito niya ako nakontak. Mas matanda siya sa akin ng 7 taon at nung kami ay nag-uusap, hindi ko mapigilang mapahanga sa kanya dahil marami akong natutunan tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na nung tinanong niya ako kung ano ang nais kong marating sa buhay. Hindi ko mapigilang madyahe nung sinabi ko sa kanya na ang tunay kong pangarap ay maging isang pintor. Ipinaliwanag niya sa akin na hindi lamang limitado ang aking kakayahan sa iisang propesyon lamang. Maaari akong maging arkitekto, fine arts, gumuhit ng comics, cartoons para sa cartoon, o maging graphic artist. Sa mga ideyang ito, hindi ko alam na meron palang mga ganitong pagpipilian. Sinabi din niya na masasayang ang panahon at talento ko kung ang papasukin kong trabaho ay hindi ko gusto. Mas maigi daw na mahalin ko ang aking gagawin upang mas lalo akong ganahan at paghusayan pa ito lalo. Nung marinig ko iyon, lahat ng mga sinabi niya ay may katuturan at hindi ko inaakala na ang pagkikitang iyon ay pagsisimula din ng aming pagkakaibigan ni Kuya Mark. Lalo na, hindi ko inaakala na ang isang simpleng tulong na iyon ay magbubukas sa akin ng bagong pintuan. Isa si Kuya Mark na mayroong advertising company at isa din lamang ito sa kanilang mga negosyo ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng tulong niya, pinagawa niya ako ng sarili kong portfolio upang tingnan ang aking mga ginuhit. Nagustuhan naman niya ito at naitrain niya ako bilang isa sa mga graphic artist ng kanyang kumpanya. Aaminin kong nahirapan ako sa training lalo na gumagamit ng computer, bagay na bago sa aking kaalaman. Sa pagtsatsaga din ng nagturo sa akin at ang ilang buwang pag-aaral at training ay sa wakas, natutunan ko din ito. Sa totoo lang, hindi ko inaakala na mataas pala ang kita ng isang graphic artist na halos kapantay din ang sasahurin ko kung ako ay magtatrabaho sa ibang bansa. Kaya naman ang pagkakataong ito ay hindi ko sinayang lalo na bihirang-bihira akong lapitan ng swerte. At syempre, hindi ko din sinayang at pinakita na ako ay mayroong dedikasyon, disiplina at nagagawa ang mga proyekto sa tamang oras na inilaan. Hindi ko akalain na ang simpleng paghanga ko sa kanyang sapatos, ito ang magiging resulta. Kaya naman naniniwala ako sa kasabihang right place at the right time.
Dahil kung hindi ako nagpakuha ng litrato, kung hindi ako nagdesisyong lumabas para manigarilyo habang nag-iintay at nakita ang kanyang sapatos, ang lahat ng ito hindi mangyayari. Dahil sa kanyang mga payo, suwestyon, naging kuya ang tingin ko sa kanya. Naaminin ko, nakaramdam ako ng sabik dahil pakiramdam ko, merong nakakaintindi sa akin. Yung mga bagay na mga lalaki lamang ang nakakaintindi, mga paksa na panglalaki lamang ay naibabahagi ko sa kanya na hindi ko magawa sa mga kapatid ko. At nung dumating ang araw ng kaarawan ko, inimbitahan ko siya sa aming tahanan upang magdiwang at ipinakilala ko siya sa aking pamilya. Nakilala niya ang mga magulang ko at si Ate Alicia. Maging ang mga magulang ko ay hindi maiwasang humanga sa kanya dahil sa kanyang angking talino at mga karanasan sa paglalakbay sa iba't ibang lugar. Naging maganda ang daloy, hindi lamang ng buhay ko, pati na rin ng mga magulang ko. Sa mga taong lumipas, 2 magandang balita ang dumating sa aming pamilya. Una, ako ay nakabili ng maliit na bahay at lupa para sa aming 3 at sa pamilya ko sa hinaharap kapag nangyari iyon. Pangalawa, hindi ko inaasahan na palihim silang nagde-date at inanunsyo na sila ay ikakasal. Ang balitang ito ay labis na nagpasaya sa parehong panig ng aming pamilya. Si Kuya Mark ay nag-iisang anak at ang magulang ko ay labis na natuwa dahil kahit na hindi kami pareho ng estado sa buhay, tanggap nila ang tulad namin. Sa ilang taong lumipas, magmula nang umalis ng bansa si Ate Annalyn, siya ay nagbalik bayan at kami ay kompleto nung araw na ikinasal si Kuya Mark at Ate Alicia. Masaya at maganda ang pagdiriwang. Lahat ng mga bisita at pati na rin ang bagong kasal ay umuwi ng merong ngiti sa aming mga labi. Matapos ang 1 buwan mula nung sila ay ikinasal, ibinalita nila sa amin na sila ay magkakaanak. Kaya naman pakiramdam ko, ito na ang pagsisimula ng pagpasok ng swerte sa aming buhay. Bukod dyan, sabik na sabik din ang aking mga magulang sa pagdating ng kanilang apo. Kaming magkakapatid ay nagsisimula ng mamuhay ng kanya-kanya. Hanggang sa dumating ang araw na manganganak na ang aking kapatid. Lahat kami ay nagdala ng bulaklak at lobo sa ospital nung dinalaw namin ang mag-ina na nagsilang siya ng isang healthy baby boy. Magmula nung nakita ko ang pamangkin ko, hindi pa rin ako makapaniwala na mula sa estranghero, naging kaibigan at ngayon tuluyan ko nang naging kapatid si Kuya Mark. Hindi lang iyan, kung noon nagpapanggap si Ate Alicia na kami ay may kaya, hindi na niya kailangang magpanggap pa dahil nakapangasawa siya ng isang mayaman, na ang mga bagay na hindi niya nakamit noon ay kayang-kaya na niya itong makuha. Sa paglipas ng panahon, ang ugali ni Ate Alicia ay napansin ko ding nagbago. Hindi man ako sang-ayon sa kanyang mga pananalita, lalo na sa kanyang mga katulong sa bahay o maging ang yaya ng kanyang anak. Pero minsan, hindi ko mapigilang mairita. Hindi naman po sa sinisiraan ko ang aking kapatid, pero nakakainis lamang makarinig na pangiinsulto o ang pabalang na utos sa kapwa. Ang aura niyang may pagkamataas o may pagkamayabang. Sa isip-isip ko, siguro malaki talaga ang salik o epekto ng salapi sa isang tao. O marahil nung kami ay lumalaki, itinatago lamang ni Ate Alicia ang kanyang pagkahiya sa aming pamilya, na ngayon lamang lumabas ang kanyang ugaling ganito. Hindi man ako sang-ayon sa ugali niyang iyon, pero nung minsan ko siyang nasita hingil sa pagbigay niya ng utos sa kanyang kasambahay, sinupalpal niya lamang ako ng sagot na, "Bakit? Pera mo ba ang ginamit kong pambayad sa kanya?" Hindi ako makasagot, kaya magmula noon, hinayaan ko na lang siya at hindi na nang himasok sa kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng aking buhay na akala ko ay magiging tahimik, pero ang kapalaran ay merong ibang plano. Nakatanggap ako ng text message mula kay Mama na dumaan ako sa butika upang bumili ng kanilang gamot nila Papa.
Kaya naman naisipan kong magpunta sa butika sa loob ng isang shopping mall at bumili na din ng iba pa naming kailangan sa supermarket. Sa aking paglalakad, akala ko ako ay namamalikmata lamang pero nakita ko si Ate Alicia na may ka-holding hands na lalaki. Papunta na sana ako sa kanilang direksyon dahil akala ko si Kuya Mark ang kasama niya. Ngunit sa mga hakbang na ako ay papalapit ng papalapit, napagtanto ko na hindi si Kuya Mark ang kasama niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na sundan sila ng palihim at siguraduhing hindi ito guni-guni lamang. At makaraan ang ilang minutong pagsusubaybay sa kanila, kumpirmado kong si Ate Alicia ay nangangaliwa. Ang unang pumasok kaagad sa isip ko, isumbong siya kay Kuya Mark. Pero hindi ko ito nagawa dahil naisip ko, paano ang pamangkin ko? Napakabata pa niya na masira ang kanyang pamilya. At upang hindi magkaroon ng malaking gulo, ang napili kong kausapin ay ang lalaki nito na layuan ang aking kapatid. Aaminin kong napakahirap humarap kay Kuya Mark na meron akong inililihim. Pakiramdam ko, tinatraidor ko siya. Sa ilang linggo kong pananaliksik, natuntun ko ang lalaki at ito ay pinagbantaan. Subalit, meron akong natuklasan. Nung aakmain ko nang susuntukin ito sa muka, bigla nitong sinabi na, "Pakiusap, huwag mo akong ilayo sa bata." Nagulat ako sa kanyang sinabi at pinilit siyang magpaliwanag. Sa kanyang pagsasalaysay, matagal na silang magkarelasyon ni Ate Alicia at habang sila ay nakikipag-date din ito kay Kuya Mark. Nung una, nakipaghiwalay si Ate Alicia sa kanya pero hindi daw niya kaya itong mawala at pumayag siya sa ganoong sitwasyon. Napagtanto niya na kung hindi daw siya mahal ng ate ko, hindi daw ito papayag na ipagpatuloy pa ang kanilang relasyon. At ang relasyong ito ay nagbunga at dahil walang matinong trabaho, nagdesisyon si ate na pakasalan si Kuya Mark. Bilang kapalit sa kanyang pananahimik, patuloy ang kanilang relasyon at paminsan-minsan may kita niya ang bata. Matapos kong marinig ito, hindi ko mapigilang suntukin ang pader at suntukin din sa muka ang lalaki dahil sa mga baluktot niyang pangangatwiran. At ang mas lalong ikinakukulo ng ulo ko ay kung bakit nagawa ito ng aking kapatid. Na maganda na sana ang kanyang buhay pero pinili niyang iputan sa ulo ang kanyang mister. Hindi ko siya maintindihan. Ang sumunod kong ginawa ay nagpates ako kung totoo nga ang sinasabi ng lalaking iyon. Dahil ipinapanalangin ko na sana hindi totoo ang kanyang sinabi. Pero napaupo lamang ako sa sahig nung mabasa ko ang resulta na hindi siya nagsisinungaling. Labis akong nalilito dahil kapatid ko ang may sala at kung sasabihin ko ang totoo, lahat ay masisira. Mula sa tiwala ng kanyang asawa at maapektuhan din maging ako at ang trabaho ko. At kung mawalan ako ng trabaho, ang bahay at lupang kinuha ko ay hindi ko pa tapos bayaran. Nababalik lamang kami muli sa dati naming buhay. At higit sa lahat ang pamangkin ko, isang batang isinilang sa mundo na walang kamuwang-muwang ay nadamay dahil sa kasalanan ng magulang. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero kung hindi ko ito sasabihin, mas lalo lamang na ako ay mawawala ng trabaho dahil inilihim ko ito, na mas lalo lamang magpapalaki ng issue at pagkawala ng tiwala. Hindi ko din mapigilang magalit sa kapatid kong babae dahil bakit hindi siya naging kontento? Bakit kailangan niyang gawin iyon? Hindi ko siya maunawaan. Na siya ang punot dulo ng kaguluhang ito na pati kami ay nadamay. Sa ilang linggo kong pagkatuliro, pagkabalisa at hindi pagtulog, napansin ito ni Kuya Mark at tinanong ako kung meron akong problema. Nung nakita ko na ang kanyang mga mata, nakita ko ang kanyang tunay na pagmamalasakit at hindi ko mapigilang ikuyom ang mga kamay ko dahil hindi ko magawang aminin kaagad ang totoo. At ang kapalit nito, gabi-gabi ako ay inuusig ng konsensya. Hanggang sa nagdesisyon akong sabihin ang totoo.
Handa ako kung ano man ang maging desisyon ni Kuya Mark. Kung tanggalin man niya ako sa trabaho o anuman, sapagkat hindi ko maatim na mas nanaig ang kamalian kaysa sa tama, na konsintihin ang baluktot na gawain, at higit sa lahat, ang basagin ang tiwala sa taong nagbigay at nagmulat sa akin sa mundo na hindi ko alam noon. Kung ano ang meron ako, utang na loob ko ito sa kanya at karapatan niyang malaman ang totoo. Tinapos ko ang pinakahuling proyekto at naghanda ng resignation letter dahil labis akong nahihiya sa ginawa ng aking kapatid. Na sa tuwing nakikita ko si Ate Alicia, parang walang nangyayari at hindi ko na matiis ang kanyang pangit na ugali. Dito ko ipinagtapat kay Kuya Mark ang lahat, kalakip ang DNA test na isinagawa ko noon. Humingi ako ng labis na paumanhin dahil ilang buwan ko itong inilihim. At humingi din ako ng paumanhin sa ginawa ng aking kapatid. Sa pagkikita naming iyon, wala ni isang salita siyang sinabi. At nung matapos na akong nagpaliwanag, siya ay umalis. Sa reaksyon niyang iyon, wala na akong dahilan pa para magpatuloy sa kanyang kumpanya. Lalo na wala akong mukhang maihaharap. At iyon na din ang huli naming pagkikita at pag-uusap. Ang kinahinatnan ng ginawa ko ay ang mga magulang ko ay galit sa akin na kung bakit hindi ang ate ko ang kinumpronta ko dito, na kung bakit nagdesisyon daw akong sirain ang isang pamilya. At dahil sa revelasyong ito, si Kuya Mark at Ate Alicia ay naghiwalay. Hindi ako makapaniwala sa mga magulang ko na handa nilang konsintihin ang maling gawain ng aking kapatid. Sa ginawa kong ito, ako pa ang nawalan. Ang mga magulang ko na galit at ayaw akong makita. At si Kuya Mark na isa kong malapit na kaibigan at kuya, siya rin ay nawala. Sa pagpili na sa tingin ko ay tama, pero bakit ganon? Ako ang naging kontrabida sa aking pamilya. Sa ngayon, naninirahan akong mag-isa at labis na nalulungkot dahil sa nangyari. Kaya naman hindi ko maiwasang mapatanong na, tama po ba ang ginawa ko? Tama po ba na nangialam ako? Kayo po, ano po sa tingin nyo? Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!